presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yun. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Hi guys, welcome to my channel, and today gusto ko lang pag-usapan yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, kasi syempre concerned din as a Filipino, concerned din tayo kasi doon tayo nanggaling. Kahit na hindi na ako doon nakatira, syempre hindi mo maiwasan mag-isip o mag-concern kung ano na nangyayari, kasi masaya tayo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas after ng Duterte administration, kung paano din sinet up ni Duterte yung bansa, na ginera niya yung mga drug cartels sa Pilipinas. Even though ng panahon ni Duterte hindi naman naubos, nahirapan din siya mahuli lahat ng mga big fish, lalo na yung mga biggest drug lords na hindi naman niya na huli lahat. Tapos ngayong naging presidente si Marcos, medyo mas madali na kay Marcos magpatakbo ng bansa dahil nabawasan na yung mga loko-loko sa Pilipinas. Although mayroon pa rin, obviously, pero nabawasan na. Kaya madaling nagawa ng paraan mag-utilize yung mga buwis ng tao at nagamit sa mga tamang paraan, tulad ng infrastruktura, yung mga infrastructure projects niya na natuloy. Kaya maraming proyekto ngayon at na ginagawa sa Pilipinas, mga developments, at umuunlad yung bansa dahil tumaas ang kasi ganyan ang bansa pag nade-develop ang infrastructure mo, lalong mayroong mga foreign investors na nakapag-invest sa bansa, at yung mga tao tuloy-tuloy ang negosyo kasi mayroon na mga kalye, ganyan, tren, lahat yan. Kaya tumataas ang ekonomiya. Anyway, itong mga latest na political wars na nangyayari between Duterte at Marcos, talagang nakakadismaya. Lalo na yung ginawa ni former President Duterte na mga paratang niya ngayon kay Marcos. Kala ba namin magkakampihan kayo, magkakatulungan? Ngayon porket nakapasok ang ICC, even though sinabi naman ni Marcos na hindi siya makipag-cooperate sa mga ICC, bakit parang takot na takot ka ngayon na Duterte?
Eh, sinabi naman ni Marcos na hindi naman sila may pag-cooperate at saka talagang hindi pwede dahil hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. So there's no reason for you na matakot. Bakit mo tinitira si Marcos ngayon? Tapos pagbintangan mo pang drug addict. Meron bang pag pinanood yung video ni Duterte, may kita mo yung reaction ng mga nanonood sa kanya, yung mga audience niya sa Davao eh. May kita nyo hindi lahat masaya. May kita nyo yung reaction mo ang nadidismaya sila, naiinis. Siguro baka naiirita, nalulungkot. Ilan lang nakikita nyo ganon yung ibang tao eh. Siguro nagpapauto na kay Duterte syempre. Una-una, saan kayo nakita ng presidente na drug addict na ganyan umalsa tulad ni Marcos? Tapos sasabihan nyo pa tamad si Marcos? Kitang-kita nyo naman yung mga ginagawa niya halos araw-araw. Nasa inauguration siya. State visits sa iba't ibang bansa para mahikayat mga foreign investors tsaka sa mga cooperation sa defense, economic trade na ma-improve between sa Pilipinas at yung mga bansang binibisita niya. Ganun ba ang tamad na presidente? Tignan nyo naman yung mga inauguration day niya sa mga public housing at saka yung proyekto sa Batangas. Yung mga na yan sa energy sector, mga bagong patayo na mga power plants. Tapos sasabihan ng anak ni Duterte na tamad. Sa totoo lang, medyo nakakatawa eh. Anyway, saan ka nakita nga naman ng presidente na bangag na ganyan magsalita? Hindi nagbabasa? Mana sa tatay niya na matalino? Diba? Pag nagsasalita si Marcos, galing sa puso niya talaga tsaka sa isipan niya kung magsalita siya. Birang-bira mo makikita may binabasa si Marcos. Nakita ko lang siya may binabasa yung nasa isa sa mga state visit niya. May binabasa siya habang hindi pa talaga speech yun, parang may sinasabi lang siya na siguro tinitingnan lang niya yung mga highlights kung ano yung dapat niyang sabihin, yung mga topics tungkol sa mga agreements siguro. Anyway, tapos ngayon nagsalita si Marcos, nakita naman na gumagamit daw si former President Duterte ng fentanyl. Pinakita raw sa kanya, sinabihan siya noong 2016 pa raw. Nalaman ni Marcos yun. So, sino mas paniniwalaan nyo ngayong nagsisinungaling? Si Duterte o si Marcos? Ako eto lang Hindi ako sa bias kasi meron din akong mga disagreement kay Marcos tulad kasi ako pro-federalism ako eh. Gusto ko talagang mag-charter change sa Pilipinas. Si Marcos noon, reluctant pa. Parang gusto niya talaga buong Pilipinas lang ganon, i-develop na lang niya buong bansa. Siyempre, yung time na yun, hindi ko ma-imagine, parang hirap yata gawin yun para sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Diba? Kaya pro-federalism ako kasi nakita ko kasi nakatira ako dito sa Canada, nakikita ko yung difference. Maganda talaga ang federalism, lalo na sa mga troubled nation tulad ng Pilipinas na may 79 dialects, at least 79 dialects, iba-ibang tribo. Mahirap talaga pag-unite ang ganyang klaseng bansa. Kaya kailangan ng Pilipinas charter change, at saka maganda mag-federal, maraming kayong estado, parang United States, para may kanya-kanya kayong maliliit na gobyerno. Hindi yan para mag-separate, magkaroon kayong sariling bansa. Sa isang bansa pa rin kayo, united lang, pero iba-ibang constitution nyo, patakaran sa inyong mga distrito tulad ng estado nyo. Halimbawa, kung gusto nyo ng death penalty sa state, kunyari, state of Mindanao, kunyari, hindi magkaroon kayong death penalty. Itong halimbawa sa Luzon, dahil maraming Katoliko dito, maraming against sa death penalty, pwede kayong wala kayong death penalty. Ganon ang federalism, kanya-kanya kayong pagpapatakbo ng inyong states. Pero isa lang bansa nyo, isa lang flag nyo, isa lang military nyo, pati ang pulis nyo. Anyway, nakakadismaya talaga yung mga paratang ni Duterte. Sinuportahan kita nyon,
At maraming tao na pro-Marcos, sinuportahan ka nung panahon mo. Kaya ka rin naging presidente. Kasi yung panahon na yun, ayaw natin sa pagpapatakbo ng mga Aquino, yung mga katoto nila Aquino, yung mga Dilawan, mga Pinklawan, ay mga yan, mga kakampink. Dahil hindi sila maganda magpatakbo ng bansa. Sa totoo lang, simula nang silang naging namuno sa bansa natin, simula nang sila nagpatakbo, lalo lang lumulubog, bumagal pa yung ekonomiya ng Pilipinas. Kasi ang lakas nyo magpapasok ng mga drug cartels, pati mga organized crime groups. Pinalakas nyo, pati yung komunista, pinalakas nyo, lalong nagagalit yung mga komunista rin sa inyo. Kasi hindi kayo marunong magpatakbo. May hina yung mga kakote nyo. Tapos, ngayon, yung si Duterte naging presidente, humina na kayo dahil marunong din naman si Duterte magpatakbo. Kaya lang, syempre, may mga questionable tulad ng attempt niya na may lumapit sa China, which yung during ng time mo, sinuportahan ka namin. Sa totoo lang, maganda saan talaga idea na syempre, wala ka tayong awayin na bansa. May pag-trade, ituloy natin trade sa China, may pagkaibigan tayo sa China. Tama yun. Kaya lang nga, yung tinaraydor tayo ng China noon, yung si Duterte, na sabi, okay, hindi na, mag-iis na sila sa WPS, hindi na kayo iaras ng mga Chinese. The next day, hinaras pa rin, tuloy-tuloy ang harassment kahit na naipag-shake hands na si Duterte at si President Xi Jinping. Tapos, ang hirap talaga yun. Sinuporta ka namin, kinakalaban namin mga ayos sa'yo. Kahit mabigat na, kahit questionable ka na talaga minsan dahil nga sa masyado kong pro-China yun, kahit tinataray doon na tayo, hindi ka masyado nagsalta ng palaban. Tapos ngayon, etong ICC mo, natakot ka sa ICC. Bakit ka natatakot? Meron kang tinatago siguro. Yung mga panahon mo, yung mga anti-Duterte yun, yung mga Pinklawan, may inaakusa sila sa iyo na meron kang tinatago, meron kang sinusuportahan o pinoprotektahan ng mga drug cartels. Kaya daw hindi mo raw nahuli lahat kasi meron kang pinoprotektahan. Kaya minsan, ngayon mga tao mapapaisip na, siguro totoo yun, totoo. Ako, hindi ko alam kung anong katotohanan. So, ayan ba, ano bang katotohanan mga katoto? Totoo ba kaya yung mga paratang ng mga Pinklawan nun kay Duterte? Kaya natakot yung siya sa ICC. Tapos ngayon, kinakalaban mo si Marcos. Pinoprotektahan ka na ni Marcos na hindi ka huliin sa ICC. Tinuloy niya mga mga karamihan ng halos lahat ng polisiya mo, tinuloy niya. Tapos ito ang ibibigay mo kay Marcos. Kakalabanin mo siya. Sabi mo ayaw mo magkagulong Pilipinas, pero ngayon mukhang ikaw pa nag-umpisa ng gulo ngayon. Nako, ibang kwento na talaga to. Mahirap po yung ganyan. Kaya mga katoto, tingnan nyo maigi kung sino mas paniniwalaan nyo. Kung itong inakusa na drug addict to, pero matalino, masipag, diretso mag-isip. May kita nyo naman sa mga sa TV, sa mga interview at kung saan-saan. Kung itong isa na nalaman natin na gumagamit din pala ng fentanyl noong at least 2016, inamin niya kay Marcos na gumagamit siya ng fentanyl. So mukhang siya ang totoong bangag siguro ngayon. Talagang sabog siya habang nagsasalita. Kaya either ganon o yung nagpakita sa iyo, yung pinakita sa yung lista ng PDEA na nandun pangalan niya, baka wala talagang pangalan niya dun. Malamang wala. Baka hilo ka lang yun, baka bangag ka. Kaya imagination mo, nag-hallucinate ka na, akala mo nandun yung pangalan ni Marcos. Ayun lang po sa ngayon. At sana matapos sa itong gulo na to, pagdasal nyo na lang ating bansang Pilipinas at ating presidente na maprotektahan siya at wala sana magkaroon ng coup d'etat na kasi
kung tuwing umuunlad na yung Pilipinas, bakit may nagkakagulo na ganito? Ang suspekta natin ngayon dyan, numero suspect sa ngayon, ang China, sinusuportahan niya ang destabilization sa bansa ng Pilipinas. At hinaan ang gusto nila siguro maging presidente si Duterte para humina ang suportado natin sa US alliance. Nang ganon, matuloy na ang invasion ng China sa Taiwan. Kasi obviously ngayon, mukhang nahihirapan ng China, nagdadalawang isip dahil lahat na nandyan na UK, France, even India, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, France, Germany, lahat sila nandyan. Tumutulong sa Pilipinas sa defense cooperation nila ngayon. Okay? Kung bago kayo sa aking channel, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe. Sa ulitin po ulit, God bless po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong mga suporta.